kaborbot to. Oh, tambol check. Ayo. Eto na nga pala mga kaborbot, yung pagpapatuloy namin kung paano ba namin ginawa yung malaking saranggola. Dito mga kaborbot ay kinakabit na natin yung ating mga stainless kung saan doon natin nilalagay yung ating mga carbon. Dahil natapos na nga rin natin mga kaborbot gawin yung kanyang pakpak. Ito naman yung ating susunod para mabuo na natin yung ating saranggola. Bali uunahin natin itong taas mga kaborbot at isusunod natin yung baba naman. So bago natin ilagay mga kaborbot isa natin stainless, susukatin na natin yan. O kailangan natin masukat mga kaborbot yung lapad ng kanyang pakpak. At sa ganito nga kalaki mga kaborbot ay mas mabilis kapag mayroon kang katulong. O ang kasama ko nga pala dyan mga kaborbot si MJ at ang taga-video ko naman si Edek. Ang isa sa mga problema ko nga mga kaborot kapag bumubuo ako ng ganitong kalaki hindi na kasya sa aming bahay. At matapos nga namin may set up yung kanyang mga pakpak mga kaborot ay kakabit na namin to. Tatlo na nga kami nagtulong-tulong dyan mga kaborot para mabuo lang tong saranggola na to. Ito rin kasi yung pinakamahalaga mga kaborot kapag bubuo ka ng saranggola, ang ma-fit mo ng husto yung mismong pakpak niya. Ay nga tag-init pa rin mga kaborot ay sabog talaga yung pawis namin dyan. Hindi nga basta-basta mga kaborot ang pagbuo ng ganitong kalaking saranggola. At kailangan pa rin natin bantayan mga kaborot ang detalye ng pagbuo ng saranggola. After nga natin ma-final mga kaborot yung pagbuo natin ng saranggola, naandito na tayo mga kaborot para salpakan yung ating mga carbon. Napansin nyo na medyo flexible at medyo makapal na yung ating ginagamit na pakpak. Pero hindi pa rin sasapat yun mga kaborbot. So alam nyo na mga kaborbot kung bakit ba medyo may kamahalan ng ganitong saranggola. Dahil hindi lang sapat ang paggamit ng isang carbon dito mga kaborbot. At kinakailangan pa rin natin gumamit pa ng carbon na ilalagay natin sa mismong loob niya. Dito kasi sa Pilipinas mga kaborbot ay sobrang lakas talaga ng hangin. At kailangan natin i-measure na makapal yung gagamitin nating carbon. Tapos nga natin saniban o salpakan ng mga carbon mga kaborbot o pakapalin yung ating mga pakpak. A-assemble ulit natin yung ating saranggola. At titingnan natin kung sapat na ba yung kapal ng kanyang pakpak. Mahirap na kasi baka pag pinalipad natin dun siya mabali. Kung sakasakaling mabali ito mga kaborbot habang lumilipad maaari madama yung ating mismong tela. At malaki yung chance na mapunit yung ating tela. At masasayang lang yung ating pagod, lalo yung ating mga ginastos. Kapag ganitong kalaki na kasi yung inyong saranggola mga kaborot, hindi basta-basta talaga yan. Dapat magiging matibay at makapal yung ating magiging carbon. Sa laki nito, medyo malaki-laki yung sagap nito sa hangin. At sobrang ganit talaga nito. At yung ganitong kalaki, prone talaga sa pagkabali. Kung bubuo ka ng ganitong kalaki mga kaborot, ihanda mo na talaga yung bulsa mo. At syempre, wag mong titipirin yung sarili mo mga kaborot. O parang nagpapagawa ka lang din ng bahay. At syempre, gusto mo sa bahay mo yung quality ng materyales para hindi gumuho. At syempre, ganoon din sa saranggola mga kaborot para hindi siya mabali agad-agad. Sa ito na mga kaborot, sa wakas nabuo na natin itong pakpak pa lang nabubuo natin mga kaborot sa ating 5 meters na Philippine flag design niya mga kaborbot to. So, tambol check. Sobrang kinis sa pagkakagawa niya mga kaborbot. So, tayo. Grabe mga kaborbot, sobrang napakakinis sa pagkakagawa niya, no? Oh. Yan mga kaborbot, ganyan siya kalaki. So yan. So gagawin na lang natin dito ay buntot. Tapos papaliparin na natin to. So meron na rin siyang palisukat dito mga kaborbot. Ayan o. Lagyan na rin natin siya. Ayan, so wait na lang natin na matapos to. At hanggang dito na lang mga kaborbot, abangan nyo hanggang matapos yung aming saranggola at hanggang sa pagte-test fly.